Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa 2 Kings chapter 1 verses 1 to 3. Ito po ang nakasulat. Nang mamatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel. Isang araw nahulog si Ahasiya mula sa bintanang may rihas sa itaas ng kwarto niya sa Samaria at luba siyang napinsala. Kaya nagsugo siya ng mga mensahero kay Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron, para magtanong kung galing pa siya sa pagkakabaldado niya. Samantala, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, salubungin mo ang mga mensahero ng hari ng Samaria at tanungin mo sila, bakit kayo pupunta sa Baal-zebub, ang Diyos ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel? Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ihahayag ngayong gabi ay mababasa sa ikalawang mga hari, chapter 1, verses 4 to 6. Sabi mong hindi na siya gagaling sa kanyang sakit. Yun na ang kamamatay niya at dumakan nga si Elias. Na magbalik ang mga utusan ng hari, sila'y tinanong nito, bakit kayo bumalik? Sinabi nila, may nasalubong po kaming tao, pinabalik niya kami, ipinatatanong sa inyo kung wala na ang Diyos ang Israel, kaya kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron na kayo sasangguni. Hindi na raw kayo gagaling, mamamatay na raw kayo sa sakit ninyong iyan. Yun lamang po, tayo po ay lagi magpuri sa ating Panginoon at magpasalamat sa kanyang biyaya. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang hari, chapter 1, verses 7 to 8. Tinanong sila ng hari, ano ang itsura ng taong sumalubong at nagsabi nito sa inyo? Sumagot sila, nakasuot po siya ng damit na yari sa balahibo ng hayop at nakasinturon na yari sa balat. Sinabi ng hari, si Elias iyon na taga Tisbe. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa book of 2 Kings chapter 1 verse 9 to 10. Pagkatapos, pinapunta ng hari ang isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Umakyat ang opisyal sa ibabaw ng burol kung saan nakaupo si Elias at sinabi niya, lingkod ng Diyos. Sinabi ng hari na pumunta ka sa kanya. Sumagot si Elias sa opisyal, kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka pati ang 50 tauhan mo. Dumating nga ang apoy at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Hari chapter 1 verse 11 to 12. Muling nagpadala ang hari ng isang opisyal kasama ang 50 tauhan para hulihin si Elias. Sinabi ng opisyal kay Elias, lingkod ng Diyos. Sinabi ng hari na pumunta ka kaagad sa kanya. Sumagot si Elias, kung lingkod nga ako ng Diyos, umulan sana ng apoy mula sa langit at sunugin ka pati ang 50 tauhan mo. Dumating nga ang apoy ng Diyos mula sa langit at nasunog ang opisyal at ang 50 tauhan niya. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Hello po, magandang gabi. Ang aking pong Bible verse for today is from 2 King chapter 1 verses 13 to 15. Yan, verse 13. Si Haring Ahazias ay nagpatawag uli ng isa pang opisyal at inutusan, kasama ng 50 kawal nito. Pagdating sa burol, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo. Lingkod ng Diyos, maawa po kayo sa akin at sa aking 50 tauhan. Kami po ay inyong lingkod. Huwag po ninyong itulot na mamatay kami. Alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal. Kaya nga po, isinasamo ko sa inyo na hayaan ninyong kaming mabuhay. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias,
Sumama ka sa kanya at huwag kang matakot. Sumama nga siya papunta sa hari. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pangatlong ipinadalang opisyal, no, na may 50 na kawal, no? At dito makikita natin yung pinagkaiba ng una, pangalawa, at saka itong pangatlo kung bakit na sinabi na ng anghel ng Diyos na sumama siya dito. Yan, 'di ba? Kasi kung may respect din talaga sila sa lingkod ng Diyos, hindi dapat ganun yung pagkasabi nung una. 'Di ba yung una sabi, lingkod ng Diyos, parang ganyan lang, lingkod ng Diyos, ipinatatawag kayo ng hari. 'Di ba? Ganun lang. Tapos yung sa pangalawa naman, sabi, lingkod ng Diyos, magmadali kayo, ipinatatawag kayo ng hari. 'Di ba? Parang para sa akin yun walang respect. Siya lingkod ng hari. Si Elias lingkod ng Diyos. So dapat mas mataas si Elias kesa sa kanya. Yun lang yung para sa akin, ha. Tapos dito sa pangatlo, bakit anong pinagkaiba nito? Malamang na nabalitaan na nitong pangatlong opisyal yung mga nangyari doon sa una at saka sa pangalawa na ipinadala at tinupok ito ng apoy, no? Naniniwala siya na nanggaling sa langit yung apoy na yun na tumupok sa mga kawal na namatay, no? At dito, bakit sinabi na sumama ka sa kanya at huwag kang matakot, 'di ba? Kasi dito nagpakita ng respeto, ng paggalang yung pangatlong opisyal, 'di ba, kay Elias. So ibig sabihin, tinitingnan na nila si Elias na iniingatan yun ng Diyos at saka sumasa kanya ang Diyos. Tama po ba? Kasi nakita na nung pangatlong opisyal na yun yung halaga ni Elias, na hindi siya basta-basta. So, kung pumunta siya, sumama man siya dun sa pangatlong opisyal na yun at umarap kay Ahazias, ay nalalaman na nila yung na ang Diyos ay sumasa kay Elias at hindi yun pababayaan. Ganon po yung naano ko sa isip ko. At ang words ni Elias ay mapangyarihan, no? Dito makikita natin na nung sinabi niya na kung ako nga ay lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati iyong 50 kawal. 'Di ba? At nangyari yun. Parang masasabi ko rin po dito na tayo bilang mga anak ng Diyos or mga sumusunod, no, mag-iingat tayo sa mga salita na bibigkasin natin sa ating mga kapatid o mga magulang, ganyan. Dahil may power ang words. Kaya kung kesa magsasabi ka ng hindi maganda, mas maganda na mag-speak ka release ka ng blessing sa kanila, yung mga mabubuting mga salita, no? Kasi magmamanifest siya, mangyayari siya, no? Magugulat ka na lang sa magiging result nun, no? Na yung pagka nagsasabi ka ng mga blessing sa tao, tsaka yung mga affirmation, mga ganyan, yun, mas maganda na yung mga ganun ang lalabas sa bibig natin kaysa mag-curse o kaya magsabi tayo ng hindi maganda, mag-judge, ganun. Yun. At ang tanging aral para sa akin dito sa Bible verse ko na to ay nung nangyari yun na sa unang opisyal at sa pangalawang opisyal na pinangyari ng Diyos yun, no? Para makilala ang Diyos sa buhay ni Elias at irespeto nila si Elias dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yun lamang po. To God be the glory. God bless us. Po isang mapagpalang araw muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sa panibagong araw na ibinigay sa atin na tayo po ay makapagpatuloy sa devotion na ating pong ginagawa.
So sabi po dito sa 2 Kings chapter 16 verse 18, no? Pagdating sa palasyo, sinabi niya sa hari, ganito ang pinapasabi ni Yahweh, sapagkat nagsugo ka ng mga tao upang samangguni kay Beelzebub na Diyos ng Ekron, para bang wala ng Diyos ang Israel, hindi ka na gagaling, mamamatay ka. Namatay nga si Haring Ahazias ayon sa pinasabi ni Yahweh kay Elias. Wala siyang anak, kaya si Joram na kanyang kapatid ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Noon naman ay may 2 taon ng hari sa Juda, si Jehoram na anak ni Jehoshaphat. Ang iba pang ginawa ni Haring Ahazias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel, no? So dito po sa talata natin pong binasa, ito po ay yung pagpunta ni Elias doon sa hari, dahil kumaga po ay pinatawag nga siya nito. Dito dapat ay magtiwala lamang tayo sa ating Diyos, no? Sa tunay na Diyos. Sapagkat si Ahazia, naghanap siya ng kasagutan, no? Doon kay Baal-zebub sa halip na sa Diyos ng Israel. So dito, kapag dumarating po tayo sa pagsubok, dapat po tayo magtiwala sa Diyos at hindi sa mga maling paraan o huwad ng mga Diyos. So, kumbaga po yung Panginoon natin, siya po talaga ay may kapangyarihan. No? Kung siya yung hinga natin ng mga tanong sa anumang sitwasyon at kalagayan, kaya po tayong sagutin ng Panginoon. Kung kaya sa tunay na Diyos lamang tayo dapat magtiwala. No? At ang bawat desisyon po natin na ginagawa, ito po ay may mga resulta. No? Dahil dun sa pagsuway ni Ahazia, kumbaga humarap po siya doon sa hatol ng kamatayan, ayon doon sa salita ng Diyos. So ang bawat desisyon po natin may bunga po ito, no? Kaya kapag patuloy tayong namuhay doon sa kasalanan at pagtanggi sa Diyos, ito po ay nagdudulot ng kapahamakan. Kaya napakaganda po ang umpisa ng 2 Kings, no, chapter 1. Kaya ang ating pagbabasa, ito po ay isang favor na mula po sa ating Panginoon. So God bless everyone. Ang Panginoon po ang patuloy na mapapurihan. God bless.